mga ka-lives. Pinapakita ko talaga yung oras niyan kasi kagabi napanood ko yung video ni Sir Hardis about doon sa paano ilabas yung usok doon pagkatapos ng gamitin ng ating kalan. So ayan po, oras alas 9 ng umaga. Baka kasi may mga inggitero dito na nilabas na sabihin kinopya ko na agad, nakopya ko na agad. So ayan po patunay na oras na yan, at ito yung kalan ko na matagal na ginamit. So kung matandaan nyo, yan po ay dati may tabas-tabas, so pinilapan ko po yan. So pinilingan ko yan, saka ito pinantay ko ng mabuti dahil gumawa ako dito ng ito yung yung matagal ko na itong ginamit. Ayan nga po, yung bintana kong yan binutasan ko para lang lumusot tong yung hose dati. Yan lang. Dati kasi ito hose lang to, ito hose lang to dito na pinalusot ko sa taas tong butas na yan. Ngayon bumili ako may nabili ako ng smoke filter daw, pero na-scam ako dito. So hindi siya nakakasala ng amoy. Medyo may amoy pa rin, pero mantika naman ang gamit ko. Okay lang dito sa loob, pero yung pagkatapos natin gamitin ng kalan ay medyo hindi masakit sa ilong. Kaya gumawa ako ng paraan. Ito po yung ginawa kong paraan. Ayan. So i-upload ko to ngayon kaya para mapatunayan natin na hindi ako nangungupya. Talagang matagal ko na to. Ito po. Yan po, ang ginawa ko dito ay nakikita nyo yung parang lagyan ng mga kakanin na aluminum. Yan po, ilang layer to. Yan, mga 4 na layer siguro itong nakuha ko doon. Tapos itong plate na yan, ayan. Yung plate na yan ay naka-curve ng konti para medyo kumakagat sa bunganga ng ating chamber. Tapos ito, temporary ko lang talaga nilagay ito kasi alam ko na ano po lang to, pang tawag niyan, experiment pa lang, or bago kasi ito ilabas sana ay gusto ko yung medyo okay na, medyo maganda na yung itsura. So ito parang hindi pa kasi maganda to Yan ang ginagawa ko kasi niyan. Pag halimbawa patapos gamitin, ilalagay ko to dito. Yan. Tapos dinidiinan. Kaya kailangan nang may pabigat dahil para lumapat talaga tong aluminum foil doon sa bunganga. So yung kay Sir naman, tama yung mga sinasabi niya. Nagawa ko na rin kasi yon, gawa ng yung nilagyan na dito, tapos dito sa loob. Nababawasan din yung usok noon, pero meron talagang lalabas. So mas lalo pag engine oil ang gamit yung medyo masakit talaga sa ilong. Pero ito medyo okay na to. Talagang kung mahaba yung hose nyo na ilagay dito ay papunta dun sa taas, ay talagang kung hindi maayos yung pagkalagay dito ay medyo lalabas siya. Pero pag lapat na lapat yung lagay nyo dito, sa isa pa yung dito sa may blower, kailangan tanggalin itong blower tapos gamitin, tapos salpakan nyo ng damit dun sa may tubo kasi dyan minsan may konti lang naman, konti na naglalabas dito. Ang expectation ko kasi dati yan ay dapat pagkatapos gamitin lalagyan ko dito tapos bubugahan ko ng blower. So hindi siya ganun ka siguro dapat uno to, yung malaki yung butas dito kasi to media. Tapos yung butas ko dito is lang 1/4 yata yun. So kaya hindi ko pinapalabas yan. So ayan, matagal na itong aking kalandi mantika. Ayan, hindi pa nga hindi pa upgraded. Pero okay na ako dito, sanay na kami gumamit nito. So ayan lang po. Ito, madali lang naman gawin to. Wala nang problema. Dagdag ko lang doon kay Hardis TV kasi papalabas ko na sana to. Shout out pala kay Sir Hardis. Talagang pinag-isipan niya yung mga Hindi ko sukat akalain na maisip din ni Sir yung ganitong na bagay. So
alam ko merong gumawa no na electronics na yung kuan. Electronics na yung ginawa niya ni Sir SDB. Technovision ba yun? Hindi ko kamali. Humihigop din ang usok tapos wala na daw amoy. So ganun ka-high-tech yung gawa niya. Ito mga mechanical lang tong gawa. Hindi, wala tayong kaalaman doon sa mga electronics. So ayun lang po. Maraming salamat. So, ititest ko sana to. Pero late na pag itest ko to ngayon eh. At sigurado marami namang aangal na nakopya ko agad kaya i-upload ko to. Ito subok ko na to, ayan oh. Nangingitim na nga tong kuan sa kasi lumalabas dito pag bagong bago tong salpak mo sa ibabaw. Umaangat, mainit yung apoy, mainit yung usok. Kaya ito parang naluluto din tong hose niya. So ito po yung bagong natin. So, yun po. Maraming salamat.